Ano ba talaga ang anxiety disorder? Ito po ba ay yung simpleng parang sinasabi nga nila kinakabahan or na 'di ba nakakabahala yung worried, sinasabi nila worried or anxious. Ano ba talaga itong anxiety disorder? Okay. When you talk of anxiety, no, palaging sasabihin natin, hindi lang siya yung sabihin mo parang nagkakaroon ka ng pagkakataon na nagwo-worry ka. Ito, palaging may kaakibat na fear or yung takot. Kasi pag sinabi mo lang basta na yung ano lang, yung na medyo nagwo-worry ka, pwedeng ito ay sintomas din ng ibang mga sakit. Alam mo, pag sinabi kasing anxiety, kuminsan sumasabay dito yung depression. So, pwede na anxiety alone, pero ang ano, hindi pa pwedeng sabihin mo na mauuna yung depression bago sa anxiety. Karaniwan, nauuna ang anxiety bago papasok ang depression or pwedeng magsabay siya. Kaya pag nagsabay siya, talagang pwedeng sabihin natin magtutuloy-tuloy ito, nag-escalate siya to a more severe mental health condition. Pero ang anxiety, sa isang para makaalaman ng iba, hindi ibig sabihin na walang treatment. May treatment dito at saka hindi pa pwedeng sabihin na wala kang kakayahan para maiayos yung sarili mo. Kahit na sabihin mo na walang mental health professional, pero magagawan mo ng paraan kung mismo tutulungan mo yung sarili mo and with the support of your primary support group, which is your family, friends, or kumisan, meron din pagkakataon na talagang yung mismong ikaw, gumagawa ka ng paraan para matulungan mo yung sarili mo na maibsan yung pag-worry, yung persistent or excessive na talagang sabihin na natin takot sa isang bagay. Kaya maraming types ng ng anxiety na siguro karaniwan dito yung sinasabing GAD or Generalized Anxiety Disorder, yung SAD or yung Social Anxiety Disorder. So yun na lang mga yung mga sabihin mas nakikita natin palagi. Panic disorder, yan yung kaibahan. So iba yung panic pag sinabi anxiety disorder, oo, pero ang isang classification ng anxiety disorder, yung panic disorder. Mas physical manifestation dito, specific phobias, at saka yung talagang nakikita natin pag bata pa lang, yung tinatawag na separation anxiety disorder. Yan yung mga karaniwan ng mga mas madali nating maintindihan na kahit na sabihin mo yung mga explanations, pag nadinig, ganito pala yung na yun, anxiety disorder na yun. Mga ganon. So, siguro talagang ang mga karaniwan na magmula na nag-start yung pandemic, ang isa sa talagang nag-manifest from yung kahit yung mga kabataan, yung mga adults, or even yung mga senior, yung tinatawag nating GAD or yung Generalized Anxiety Disorder. Kaya nagkaroon ng ganito kasi naging persistent or excessive yung kanilang pag-worry. At saka, syempre, nagkaroon ng uncertainty because of the pandemic. So, mas marami talagang taong naapektuhan to the point na nagkaroon ng generalized anxiety disorder. Pero it doesn't follow na hindi ito matitreat. Treatable siya. Kaya lang kasi ibang mga tao hindi nire-recognize na kailangan nila ng treatment. Akala nila parang ninenervous lang siya. Syempre, pag yung ganun siya, mas mahihirapan na siya kasi maapektuhan ang functioning mo. Baka hindi ka na makapagtrabaho sa sobrang palaging nervous. Tapos, mag-escalate siya. Pwede magsabay yung sa sobrang panic attack, parang palagi ka na lang dun sa emergency room dahil kasi kinakabahan ka, hindi ka makahinga, nagpapalpitate, tapos yung sobrang pinagpapawisan na nanginginig, tapos naninigas yung mga kamay, mga extremities. So yun yung mahirap dahil kasi may mga pagkakataon na talagang pag pumunta doon, ganun yung mga simptomas, pero pag chinek up ng doktor sa medical, magugulat ka, negative. Walang resulta na sasabihin, may problema ko kayo sa ganito. Hindi. Actually, talagang ang nag-umpisa lang, nagkakaroon ng pagkakataon na ito ay isang type ng anxiety. So, sana maintindihan din ng mga iba na talagang itong mga anxiety disorders na to, hindi ibig sabihin na basta puro yung physical manifestation. Nandito mas matindi yung talagang persistent fear na may takot na yung nahihiya na sila, merong fear na ma-judge sila, o kaya naman yung bang palaging ayokong lumabas kasi
ano, papahiyain lang ako. Tapos nagkakaroon ng self-devaluation. So, ang dami-daming talagang mga simptomas na pwede na, ayan, kagaya ng naka-enumerate na dyan, na kumisan, alam nyo, hindi nyo alam na nagkakaroon na pala kayo ng anxiety, pero iniisip nyo palang kaya nyo to, ninervous lang kayo, pero nag-escalate na siya. So, yun yung mga umpisa. Kung minsan yung blushing, the mere fact na namumula kayo pag merong yung parang napahiya kayo ng konti, kung minsan akala nyo yun lang, pero may manifestation na nagkakaroon kayo ng pagkahilo, sumasakit ang tiyan, nagkakadiarrhea, sumasabay ang ang pathological at saka psychological condition pag merong anxiety.